sa inyo. Ang ating aralin ay tungkol sa talata. Layunin, nasisipi ng wasto at maayos ang mga talata. Subukan nga nating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ihanda ang inyong mga lapis at papel at isulat ang letra ng tamang sagot. Ano ang kasing kahulugan ng salitang pagsipi? A. Pagbura. B. Pagkopya. C. Pagdaragdag. Ang tamang sagot ay B. Pagkopya. Ito ay binubuo ng mga lipon ng mga pangungusap na nagpapahayag ng buong kaisipan. A. Salita. B. Talata. C. Parirala. Ang tamang sagot ay B. Talata. Kailangang sipiin ang mga talata ng blank at blank upang ito ay mas maintindihan. A. Wasto at maayos. B. Magulo at wasto. C. Malinis at hindi wasto. Ang tamang sagot ay letter A. Wasto at maayos. Alin sa mga sumusunod ang hindi wastong paraan sa pagsipi ng talata? A. Kopyahin ang wastong baybay ng mga salita. B. Gumamit ng indensyon sa unang linya ng talata. C. Simulan sa maliit na titik ang simula ng pangungusap. At ang tamang sagot ay C. Simulan sa maliit na titik ang simula ng pangungusap. Yan ay hindi wastong paraan sa pagsipi ng talata. Kailangang sipiin ng wasto at maayos ang talata upang ito ay A. Maintindihan. B. Hindi maunawaan. C. Maging maganda. Ang tamang sagot? A. Upang ating itong maintindihan. Mga bata, nasubukan mo na bang sumipi ng isang talata? Alam mo ba kung ano-ano ang mga panuntunan sa pagsisipi ng isang talata? Tuklasin natin ang wasto at maayos na paraan ng pagsisipi ng talata. Ano nga ba ang isang talata? Ang talata ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumubuo at nagpapahayag ng isang kaisipan. Maaaring magbibigay kayo ng iba't ibang topics or paksa na gusto nyong pag-usapan sa inyong talata. Ito ay maaaring sa inyong paaralan, mga paborito nyong gawin, mga pagkain, mga lugar na inyong napupuntahan, o iba't ibang impormasyon na gusto nyong sabihin na maaari nyong maipahayag sa isang talata. Ano-ano ba mga dapat nating tandaan sa pagsisipi ng mga talata? Una, maglaan ng palugit o indensyon sa unang linya ng talata. Ito ang tinatawag nating palugit o indensyon. Ayan, meron siyang space. Hindi siya pantay yung unang linya ng inyong talata. Pangalawa, simulan sa malaking titik o letra ang unang salita ng pangungusap. Pero, pwede rin tayong gumamit or kadalasan nilalagyan natin ng malaking letra ang mga pangalang pantangi. Halimbawa, pangalan ng isang tao, si Berto, gamit, or cellphone, Samsung, o mga lugar tulad ng Baclaran Church. Talaga nagsisimula sila sa malaking letra. Dapat wasto ang baybay ng mga salita na inyong gagamitin.
maayos at klaro ang bawat pangungusap. Gagamit din tayo ng mga wastong bantas tulad ng tuldok, tandang pananong, tandang padamdam. Ayan, depende kung paano nyo isinulat ang inyong mga talata. Kuwit, yan. Siguraduhin maayos din at malinis ang pagsipi o pagkopya ng buong talata upang mas maintindihan ang buong kaisipan na nais ipahayag. Tulad ng halimbawang ito. Sabayin niyo ako ha. Ang Pilipinas ay bansang masagana sa iba't ibang likas na yaman. Binubuo ito ng mga yamang lupa, tubig, mineral at gubat. Ang mga yaman at taglay nito ay nagbibigay ng mga produkto. Nakakatulong ang mga likas na yaman na ito upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Malaki rin ang papel na ginagampanan nito sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng ating bansa. Ayan. Ganito ang isang halimbawa ng talata. Subukan nating sagutan sa inyong kwaderno ang mga tanong na ito. Anong bansa ang sagana sa iba't ibang likas na yaman? Ano-anong likas na yaman ang bumubuo sa Pilipinas? Ano ang mga naibibigay ng mga likas na yaman na ito? Paano nakakatulong ang mga likas na yaman sa mga tao? At bakit mahalaga ang ating mga likas na yaman? Sagutan nyo to sa inyong mga kwaderno at pwede nyong basahin muli ang talatang iyon. Mga bata, ating tandaan. Ang mga salitang ito ay maaari nating magamit upang mabuo ang kaisipan sa itaas. Subukan natin. Mahalaga na sipiin ng wasto at maayos ang mga talata upang maintindihan ang buong kaisipan na gustong ipahayag. Ang malinis na pagsipi ng mga talata ay nakakatulong upang mabasa ng maayos ang sulat. Ngayon, para sa ating gawain, bilang, tingnan nyo kung ano na o pang ilang gawain na natin ito. Sa inyong kwaderno, ito ang rubric sa pagsisipi ng talata. Siyempre, dapat kumpleto at wasto ang pagsipi sa lahat ng mga detalye ng talata o ang kanyang nilalaman. Presentasyon, dapat malinis at maayos ang pagkakasulat. At dapat huwag kalimutan ang wastong paggamit ng bantas o baybay ng mga salita. Ito ang aking magiging rubrics para sa gawaing ito. Ayan. Isulat nyo o sisipiin nyong mabuti sa inyong mga kwaderno, kokopyahin ang tungkol sa talatang ito.